morning, Pilipinas! Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center. Official na po ang simula ng ating rainy season. Nilabas na po ng Pag-asa ang press release kaugnay ng onset ng rainy season. Kaya kasilan, ito ang mga dapat tandaan. Gumagamit ang Pag-asa ng mga weather satellite. Isolated at localized thunderstorm. Umaraw man umulan, kaakibat nyo kami tungkol sa lagay ng ating panahon. Dahil sa Panahon TV, walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Air 21. Sagot ko, padala mo! Good morning, Pilipinas! Time check muna tayo. Philippine Standard Time po natin ay 5:01 ng umaga. Imulat na po ang mga mata at buksan ang bagong Pag-asa. Kayo po ba, ano ba ang kadalasan yung naiisip sa inyong pagising? Kayo po ba ay nag-iisip tungkol sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay? Kayo ba yung tipong wala munang inaalala at magaan ang pakiramdam sa umaga? Yung tipong basta gising ka ngayon, feel na feel natin ang blessing ni Lord. Aba, dapat ganyan lang po mga kababayan. Ang umaga ang magmamarka ng kung ano ang pananaw mo sa maghapong magdadaan. Kaya dapat umpisahan niya na masaya. Siyempre, isama mo na rin kami dyan. Live mula sa Pag-asa Weather and Cloud Forecasting Center, ito ang Panahon TV na mula Lunes hanggang Linggo, unang maghatid sa inyo ng pinakabagong ulat panahon. Kasama nyo ngayong Miyerkules sa umaga, September 18, 2013. Ako pa ngayong weather lover, Amor La Rosa. September 18, 1980, isang cosmonaut na si Arnaldo Tamayo Mendez ang unang Latin American na ipinadala po sa space. Inabot po siya ng ilang araw doon para magsagawa ng ilang eksperimento tungkol sa pagsukat ng bilis ng growth ng sugar crystal sa space o kalawakan. Ipinanganak po si Arnaldo Tamayo Mendez noong January 29, 1942. At ngayon pa mga kababayan, para po ibahagi na po sa atin ang magigilagay na ating panahon sa araw na ito, makakasama po natin si Ms. Connie Dadivas na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ms. Dadivas. Yes, good morning din sa iyo, Amor. Ms. Dadivas, kahapon nga po mula po sa pagiging tropical depression ay lumakas pa sa pagiging isang tropical storm itong si Bagyong Odette. At dahil po patuloy po ito sa pag-iral dito sa loob ng ating PAR, ano na po bang update natin sa lokasyon nito, yung movement, at syempre po meron po ba tayong nakataas na storm warning signal ngayon? Yes, bahagyang lumakas pa rin itong bagyong si Odette at ito kasalukuyan na sa layong 790 kilometers silangan ng Tuguegarao City. Taglay ang pinakamalakas na hangin na 85 km per hour at ang bugso ng hangin na 100 km per hour. Ito ay mabagal na kumikilos pakanduran sa bilis na 9 km per hour. Ms. Dadivas, inaasahan po ba natin na magla-landfall itong si Bagyong Odette at kailan po ba inaasahan na lalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility? Hindi po natin inaasahan na magla-landfall itong Bagyong Odette pero nakikita natin na posibleng lalapit po ito sa may bandang Basco bago po ito tuluyang lalabas ng Philippine Area of Responsibility by Saturday or Sunday. So sa weekend po natin inaasahan na lalabas ang ating PAR, itong si Bagyong Odette. At para po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa extreme northern Luzon, nabanggit nga po ni Ms. Connie na posible po na lumapit po sa may Basco, Batanes, itong si Bagyong Odette. Kaya patuloy po tayo mag-monitor sa lagay nito. Ito naman po, Ms. Dadivas, mula po sa napakabagal na movement na 7 km per hour nitong mga nakarang araw, ay halos hindi na po umusad talaga itong si Bagyong Odette. Kahapon nga po ayon sa inyong forecast ay halos stationary o hindi po halos gumagalaw itong si Bagyong Odette. So ano po ba ang dahilan? Ano po nakakaapekto dito sa pagkilos ni Bagyong Odette? Meron tayong tinatawag na ridge of high pressure area na makikita natin na nakapayong dito sa taas ng bagyo kaya hindi ito makataas. So kaya ang galaw nito is pakanluran. Halos lahat po talaga ng mga weather system na umiira dito sa ating PAR, lalong-lalo na po mga low pressure area at bagyo, ay talaga naapektuhan po nitong high pressure area. Mga kababayan, tandaan po natin itong weather system na tinatawag natin na high pressure area. Ms. Dadivas, ito naman po, ito pong southwest monsoon, nitong mga nakarang araw po ay sa bandang Luzon at Visayas lang po nakakaapekto. Pero ngayon po, umaabot na po ito sa Mindanao. Ano po ba ang dahilan? Bakit po ngayon ay Luzon, Visayas, and Mindanao na po ang naapektuhan nitong southwest monsoon o hanging habagat?
Kung makikita po natin dito sa satellite image natin, no, lumalakas kasi yung bagyo natin at mas malaki ang cloud bands na nahahatak niya. So hanggang Mindanao yung habagat na na-enhance nito. Ay nabigyan na po ng linaw ni Ms. Daribas. Ngayon po, ano po bang inaasahan nating magiging lagay na ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules? Asahan po natin makulimlim at mayroon tayong mga mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan dito po sa Luzon, Kabisayan hanggang Mindanao. Pero sa may northern Luzon po, medyo maganda pa rin ang lagay ng panahon. Partly cloudy lang po at asahan pa rin may mga pulo-pulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat, lalo na po sa bandang hapon. Ms. Daribas, follow-up question lang po. Paano naman po ang magigilagay ng mga karagatan natin sa Luzon, Visayas, and Mindanao? Mayroon po ba tayong nakataas na gale warning para po sa kapakanan ng ating mga kababayan na meron po mga maliliit na sakyang pandagat? Nakataas ang gale warning ngayon sa may western seaboard ng southern Luzon, particularly sa Palawan and Mindoro. So para po sa mga nabanggit na lugar na Ms. Daribas, hindi pa po kayo pwedeng pumalaot dahil maaari pong lumaki o mga malakas po ang hangin at maaari pong delikado po sa inyo ang pamamalaot o paglalayag. Ayan, maraming salamat po Ms. Daribas sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay na ating panahon. Meron na lang po ba kayong reminders para sa ating mga kababayan? Lagi pa rin pong magdala ng payong, mga gamit pang ulan at lagi pong antabayanan o subaybayan ang update po ng lagay ng panahon at lalo na po ng bagyong Odette dito po sa PTV4. Ayan nga po at natunghayan po natin si Ms. Connie Daribas na weather forecaster ng Pag-asa. Mga kababayan, dahil hangad namin na hindi lang kayo mabigyan ng impormasyon tungkol sa ating panahon, gusto rin namin na maging interactive ang aming programa. Siyempre, may isa sa katuparan yan sa pamamagitan ng inyong partisipasyon. Kaya tutok lamang mula alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga dahil sa huling bahagi ng aming programa, magkakaroon po kami ng question of the day. At pag nasagot nyo yan, magkakamit kayo ng espesyal na regalo mula po sa Panahon TV. Huwag kayong mag-alala dahil madali lang po ang tanong basta't masubaybayan nyo lang ang buong episode ngayong umaga. Ang question at ang mechanics, yan po ang ibibigay ko sa inyo mamaya. Ngayon dumako na po tayo sa sunrise at sa sunset. Sisikat po ang araw mamayang 5:45 a.m. at lulubog naman po yan 5:55 p.m. Ang moonrise po natin ay 4:07 p.m. Moonset naman po ay 3:19 a.m. Ang ating illumination po ay 92% at para naman po sa ating phase of the moon, magkakaroon po tayo ng full moon. Yan po ay bukas September 19, 2013. Para naman po sa ating tidal predictions, ito po ay courtesy of Namria. High tide po natin 8:45 a.m. Yan po ay 1.14 meters at ang low tide naman po natin ay 1:18 a.m. Yan naman po ay 0.45 meters. Magbabalik pa po ang Panahon TV pagkatapos ng ilang mga paalala.